Ang tunong tawa at kalansing nga baso ay punong buhay sa likod bahay nga aking mamagulang habang puno na ang pakdiriwang para sa ika-60 kaarawan ni nanay. Nakaupo ako sa sulok kasama ang aking laptop. Tinatapos ang huling detalye ng papeles para sa acquisition. Tingnan niyo siya. Ang boses ni Kuya Miguel ay umabot sa buong hardin. Nandiyan pa rin nakokode sa kanyang kwarto tulad ng teenager. Tiningnan ko ang screen ko kung saan naghihintay ang email mula sa isang malaking investment firm. Miss Santos, kumpirmado na ang final acquisition amount. $5.2 billion. Congratulations sa pagliha ng pinaka. Advanced na AI system sa kasaysayan ng komersyo. Maria, tawa ni nanay. Ilagay mo na yung computer mo. Ito ay handaan. Hindi isa sa mga coding sessions mo. Sinubukan kong ipaliwanag sa kanya kung ano ang ginagawa ko, kung paano binabago ngang aking AI system ang lahat mula sa medical na diagnosis hanggang sa financial markets. Pero ngumiti lang siya at tinanong kung kailan ako kukuha ng totoong trabaho tulad ng investment banking ni Kuya Miguel. Nasa all room mo pa rin? Tanong ni Tita Susan, punong pekang awa ang boses. Alam mo, may hearing ang kumpanya ngang kaibigan ko para sa mga secretary. Ang old room ko ay talagang primary development lab ko kung saan ko ginawa ang AI system na nagpabilyoner sa akin. Pero hindi nila kailangang malaman iyon. Hindi pa. Miss Santos, mensahe mula sa assistant ko. Nakatakta na ang announcement ng acquisition sa 3 p.m. Lahat ng major news outlets handa na. Current company valuation, $5.2 billion. Net worth mo pagkatapos ng sale, $4.1 billion. Lumapit si Kuya Miguel na may hawak na baso ng champagne. Nandiyan pa rin, naglalaro sa mga maliit na computer programs mo. Alam mo, napromota ako sa VP sa firm ko. Totong trabaho yan. Ang firm niya ay isa sa maraming sumubok bumili ng aking AI technology noong nakaraang taon. Nag-alok sila ng 50 milyon. Tinanggihan ko ng walang meeting. Maria, lumapit si nanay, kumikinang ang kanyang maperlas sa sikat ng araw. Subukan mo namang makisalamuha. Tinatanong ka nga Santos, pero sinabi ko na hinahanap mo pa rin ang landas mo. Ang pamilya Santos na ang medical technology company ay mag-i-implement ng aking AI system sa susunod na buwan. Nagbabayad ng milyon-milyon para dito. Wala silang ideya na ang revolutionary software nila ay gawa ng lost daughter sa sulok. Hinahanap ang landas, ngumiti ako ng bahagya. Mukhang ganon nga. Nakokode pa rin. Sumali si tatay. May dala-dalang investment report sa ilalim ng kanyang braso. Talaga, Maria? Nakakahiya. Ang kapatid mo ang namamahala ng billion-dollar portfolios. Ako naman ay namamahala ng trillion-byte neural networks. Pero sino ba ang bibilang? Nag-vibrate ang phone ko. Final testing complete. Successful ang integration ng AI system sa lahat ng platforms. Handang ipahayag sa publiko. Lumapit si Tita Carmen, best friend ni nanay. Subukan mong mamukhang mas professional. Naalala ka pa rin ng Mareyes mula sa coding bootcamp phase mo, ang Pamilya Reyes. Na ang buong trading algorithm ay pinapagana na ngayon ng aking AI na nakakamal ng milyon-milyong kita na inaakala nilang gawang ang kanilang brilliant development team. Miss Santos, isa pang mensahe. Tech stocks ay tumataas na dahil sa anticipation ng announcement, predictive accuracy ng iyong system ay lumampas sa 99.8% sa final tests. Bumalik si Kuya Miguel kasama ang kanyang girlfriend na si Jessica. Isang tech, konsultant na minsan ay nagsabi sa akin na masyadong basic ang Python para sa totoong development. Nagsusulat pa rin ng maliit na programs? Ngumisi si Jessica. Alam mo, ang totoong tech work ay nangangailangan ng higit pa sa basic coding, Maria. Hindi lahat ay may kakayahan. Basic coding. Tulad ng paglika
ng artificial intelligence system na makapag-predict ng market movements, mag-diagnose ng sakit, at magproseso ng human language ng mas mahusay kaysa sa anumang umiiral na teknolohiya. Tulad ng pagbuwang ng kumpanya na kakabili lang ng bilyon-bilyon habang tinatawag nila itong nga maliit na programs. Tingnan niyo siya. Bulong ni Kuya Miguel kay nanay, nagtatago pa rin sa likod ng laptop habang nakdiriwang tayo. Sana ngayon ay maintindihan niya na hobby coding ay hindi totoong career. Totoong career tulad ng empire na itinayo ko habang tinatawag nila ang aking mga programs na hobby. Pero dito ako nakaupo sa sulok, nanonot sa kanilang pagdiriwang. Wala silang alam na sa loob ng eksaktong 3 minuto, mag-alert ang kanilang mga phone sa pinakamalaking tech acquisition ng taon. Miss Santos, muling lumiwanag ang phone ko. Press release approved. Countdown to announcement, 2 minutes. Lahat ng major financial networks handa na. Tiningnan ko ang buong hardin, ang lahat ng matagumpay na tao sa kanilang mamahaling damit na nagdiriwang ng kaarawan ni nanay. Wala silang alam na ang hobby coder sa sulok ay malapit ng maging isa sa pinakamayamang tech founders sa kasaysayan. Nakakahiya. Ang boss ni tatay ay umabo. Lahat na edukasyon na. Yan at nagtatapo sa pakukod sa kwarto. Gumiti ako habang binabantayan ang countdown sa phone ko. Minsan, ang pinakamagandang ganti ay hindi lang tagumpay. Ito ay ang makita ang lahat ng phone nila na magvibrate nang sabay-sabay sa balita ng eksaktong kung gaano ka successful ang naging ako. Nakarating sa zero ang countdown habang si Kuya Miguel ay nagsisimula na naman ng kwento tungkol sa kanyang impressive portfolio management. Biglang nagvibrate ng sabay-sabay ang lahat ng phone sa hardin. Breaking news, mysterious AI company, Neuro AI na, acquire sa $5.2 billion. Patuloy akong nag-type, itinatago ang ngiti habang patuloy na dumadaksa ang notification. Tahimik ang hardin maliban sa tunog ng maraming tao na binubuksan ang kanilang news alerts. $5 billion. Bulong ni Jessica. Ang kanyang magandang kuko ay scroll sa article. Para sa isang AI company na walang nakakarinig. Sumandal si Kuya Miguel sa balikat niya, nakakunot ang no. Impossible yan. Sinusubaybayan ko ang lahat ng major tech acquisitions. Hindi man lang ito nasa radar. Miss Santos, mensahe ulit. Stock markets ay tumutugon. Tech sector patas ng 3% dahil sa acquisition news. Real-time net worth mo ngayon, $4.3 billion. Si nanay ay nagbabasa sa kanyang tablet. Lalong nalilito ang boses. Ang AI system ng Neuro AI ay lihim na nagpapagana sa major financial institutions, healthcare systems at tech companies sa nakarang taon. Iyon ang system na kaka-implement lang namin. Sigaw ni Mr. Santos, halos mabuhos ang inumin niya. Ang nagpatas ng diagnostic accuracy namin ng 90%. Sandali. Biglang tumingin si Kuya Miguel. Iyon din ang algorithm na ginagamit ng firm ko nung nakarang quarter. Ang nagdobla ng trading profits namin. Patuloy akong nagkukode. Ginagawa ang minor adjustments sa neural network na malapit ng ihayag bilang pinaka-advanced na AI system sa mundo. Ang system na ginawa ko sa kwarto ko. Miss Santos, isa pang menza. Major networks ay humihingi ng interviews. CNN, Bloomberg, at CNBC ay handa na. Gayon din, ang Mid Technology Review ay gustong i-feature ka sa cover nila. Ang founder ay nananatiling anonymous. Binasa ni tatay ng malakas. Nakasquint ang mata sa phone niya. Kilala lang sa initial. Lalong tumahimik ang hardin habang unti-unting nabubuksan ang realization. Dahan-dahan, nagsimulang lumingon ang nga ulo patungo sa aking sulok. Maria, medyo nanginginig ang boses ni Kuya Miguel. Ano ba talaga ang pinagtatrabahuhan mo sa lahat ng oras na yan? Bago ako makasagot. Muling nag-vibrate ang lahat ng phone. Ikalawang wave ng news alerts. Neuro AI founder revealed. Maria Santos's AI empire revolutionizes tech industry.
Ang tunog ng nabasak na baso ay sumira sa katahimikan ng mahulog ni Jessica ang kanyang champagne flute. Hindi possible yan. Utal niyang sabi. Si Maria lang naman ang nagkukode ng basic programs. Sa wakas, tiningala ko ang laptop ko. Basic programs tulad ng AI system na nagpapatakbo sa buong consulting firm mo sa nakaraang 6 na buwan. Miss Santos, muling lumiwanag ang phone ko. Net worth mo ay nag-update sa $4.5 billion dahil sa market response. Ikaw na ang youngest self-made female tech billionaire sa kasaysayan. Pero nagwawak ka lang naman sa kwarto mo, bulong ni nanay. Talaga, isinara ko ang laptop. Ang kwartong yan ay quantum computing lab. Ang mga little programs na tinatawag ni Kuya ay ngayon ang pinaka-advanced na artificial intelligence system sa mundo. Najing maputla si Kuya Miguel. Ang trading algorithm na nagpa-promote sa akin ay sayo pala. Kasama ang mga system na nagpapatakbo sa karamihan ng major financial institutions. Dagdag ko. Mukhang may halaga pala ang basic coding skills na yan. Maria, lumapit si tatay. Gumigising ang banker instincts niya. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Pwede naming tulungan. Tulungan? Itinaas ko ang kilay. Tulad nung sinabi niyo sa Mgares na sayang ang oras ko sa coding? O nung iminumungkahi ni nanay na kumuha akong secretarial course imbes na maglaro sa computer. Muling nag-vibrate ang phone ko. Text talks ay tumataas. Ang acquisition ng Neuro AI ay nangtitriga ng market-wide rally. Ang system mo ay nagpa-predict ng 15% growth sa market close. Ang system na nagpi-predict ng market movements. Bulong ni Mr. Reyes. Ang nagpa-milyon sa amin, ikaw ang gumawa niyan sa kwarto mo. Bukod pa sa iba, ngumiti ako. Tulad ng AI na nagpapatakbo sa diagnostic systems ng ospital niyo, Tita Susan. Ang tinawag mong miracle of modern medicine nung nakaraang buwan, walang halaga ang itsura ng mukha niya. Pero nandito ka araw-araw, utal ni Kuya Miguel. Nakaupo lang sa kwarto mo kasama ang laptop na yan. Binuksan ko ulit ang computer. Ipinakita sa kanila ang complex neural network visualizations na sumasaya sa screen. Namamahala ng AI system na nagpoproseso ng mas maraming data sa isang segundo kaysa sa hawak ng firm mo sa isang taon. Gusto mo bang makita ang algorithm na nagpapromote sa iyo? Lumapit si Jessica. Nawawala na ang tech consultant facade niya. Ang mga institutional systems na ini-implement naman ang hindi naman maintindihan. Lahat yan ay mula sa Neuro AI. Tumango ako. Ang buong consulting practice mo ay nagbebentang ang teknolohiya ko. Hindi niyo lang alam. Muling nag-vibrate ang mga phone. Ikatlong wave ng news alerts. Neuro AI system revealed bilang lakas sa likod ng major financial markets, healthcare systems, at tech platforms. Miss Santos. Mensahe. Ang Nasdaq ay humihingi na ikaw ang tumunog sa closing bell sa susunod na linggo. Gayun din, ang Hal Jandre Zanda. Jandre Harvard Business School ay gustong magbigay ka ng commencement address. Nalugmok si nanay sa isang upuan, nakalimutan na ang kanyang kaarawan. Lahat ng beses na sinabi namin sa iyo na kumuha kang totoong trabaho, may trabaho naman ako, sagot ko ng kalmado. Namamahala ng kumpanya nakakabili lang ng mas maraming pera kaysa sa total na pinamamahalaan ng firm ni Kuya. Najing mapula si Kuya Miguel. Pero ako ay VP. Namamahala ako ng billion-dollar portfolios. At ako ang gumawa ng AI na nagpapakita ng kita sa mga portfolios na yan, sagot ko. Tingnan mo ang trading terminal mo, Kuya. Ang miracle algorithm na nagpa-promote sa iyo ay may signature ko sa code. Si tatay ay frantic na nag-scroll sa financial news site. Sinasabi dito na ang AI na Neuro AI ay lihim na nagpapatakbo sa karamihan na major financial institution kasama ang bangko mo, tatay. Gumiti ako. Ang bagong system na
revolutionize sa risk assessment department mo. Akin yan. Miss Santos, isa pang mensahe. Net worth mo ay umabot na sa $4.7 billion dahil sa latest market surge. Ang Wall Street Journal ay umihingi ng exclusive interview para sa Tech Titan series nila. Naging tablo ng shocked faces at drop jaws ang hadin. Ito ang mataong nagdaan ng maraming taon sa pag-dismiss sa trabaho ko, pagtawag sa aking bedroom ko ding bilang walang kwenta at pagmumungkahi na kumuha ako ngang totoong career. Maria. Sa wakas ay nahanap ulit ni nanay ang boses niya. Bakit hindi mo sinabi sa amin na successful ka na? Nay. Nisa. Anda. Nisa. Successful? Mahinang tumawa ako. Nanay, hindi lang ako successful. Ako ang gumawa ng pinaka advanced na artificial intelligence system sa kasaysayan. Habang iminumungkahi niyo ang secretarial courses, ako ay nagbuo ng empire. Si Jessica ay nakatingin pa rin sa phone niya ng may disbelief. Pero hindi ka nagsalita noong ipinapaliwanag ko sa iyo ang basic coding concepts. Ibig mong sabihin nung mali-mali mong ipinaliwanag ang Python syntax. Itinaas ko ang kilay. Abala ako sa pagdidisenyo ng quantum algorithms noon. Mukhang bastos kung itama kita. Ladies and gentlemen, puto lang isang bagong boses. Sa stunned silence. Lahat ay lumingan at nakita ang grupo nga nakasweet na executives na papasok sa hardin. Pinamumunuan ni Mark De La Cruz, CEO ng isang malaking tech solutions company. Miss Santos, gumiti siya, iniabot ang kamay patungo sa aking sulok. Congratulations sa revolutionize ng buong tech industry. Nalaglag ang champagne glass ni nanay habang nakikita niyang ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa tech ay diretso sa kanyang walang trabaho na anak. Mark, tumango ako. Isinara ang laptop. Umaasa ako na mayos ang integration. Mas mabuti pa sa plano, ngumiti siya. Ang i-system mo ay improve ng efficiency namin ng 300%. Excited ang board. Lumapit si Kuya Miguel. Kahit papano ay nanatili pa rin ang kanyang VP confidence. Pasensya na. Pero paano kayo nagkakilala? Nakakilala? Tumawa si Mark. Ang kapatid mo ay ang pinaka-sought after na tao sa tech sa nakarang taon. Lahat ng major companies ay sinusubukang alamin kung sino ang nasa likod ng Neuro AI. Muling nag-vibrate ang phone ko. Miss Santos, net worth mo ay umabot na sa $4.9 billion. Gusto ka ng Time Magazine para sa Person of the Year cover. Pro siya lang naman. Simula ni Jessica, ang creator ng pinaka-advanced na AI system na kailanman nabuo, tapos ni Mark, ang teknolohiyang nagpapatakbo sa karamihan ng major institutions sa mundo sa nakaraang taon. Napastumble si Tatay Pasulong. Nagpapatakbo sa karamihan ng ano? Kinuha ko ang tablet ko at ipinakita ang global map na puno ngang libu-libong ilaw na tuldok. Bawat tuldok na yan ay isang major institution na nagpapatakbo ng aking AI. Mga bangko, hospital, tech companies, government agencies, Nejing maputla si Kuya Miguel. Matagal nang sinusubukan siyang i-recruit ng NBI at iba pang ahensya, dagdag ni Mark ng matulungin. Kasama ang lahat ng major tech companies. Pero mas pinili niyang magtrabaho mula sa, ano ba ang tawag niyo? Bedroom office. Bedroom office. Muling nahanap ni nanay ang boses niya. Pero lahat ng oras na iyon na mag-isa ka lang, nagtatype sa computer mo. Ayon ang ginugol namin sa pagbuo nito. Ipinakita ko ang neural network visualization. Ang complex patterns ay nagpalaki ng mga mata ni Jessica. Hindi posible yan. Bulong niya. Ang antas na yan ng AI development ay nanggailangan ng genius. Level understanding ng quantum computing, neural networks, at advanced mathematics. Kaya namin binayaran ng $5.2 billion. Dagdag ni Mark.
Isa pang grupo ng executives mula sa major financial institutions ang pumasok sa hardin. Nakilala ko ang CEO ng firm ni Kuya Miguel sa kanila. Miss Santos, tawag niya. Hindi man lang pinansin si Kuya Miguel. Ang integration ng iyong AI ay nag-transform sa buong trading platform namin. Gusto mo bang sumali sa board of directors namin? Naging mapusay ang mukha ni Kuya Miguel habang nakikita niyang ang boss niya ay dumaan sa kanya upang kausapin ang kanyang walang trabaho na kapatid. Pasensya na. Ngumiti ako. Medyo abala ako. Ang quantum computing research facility na itinatayo ko ay dapat sapat na upang panatilihin akong occupied. Quantum computing facility. Yutal ni tatay. Oh, tumango ako. Binili ko ang wasteland property na tinawag niyong walang kwenta nung nakaraang taon. Mukhang perpekto ito para sa 500 million research campus. Muling lumiwanag ang phone ko. Miss Santos, ang SpaceX at NASA ay parehong humihingi ng meetings tungkol sa pag-implement ng iyong AI para sa space exploration. Tungkol sa meetings, singit ni Mark. Ang Technology Advisory Council. Ang Pangulo ay naghihintay ng sagot mo. Halos himatayin si Nanay. Maria? Lumapit si Kuya Miguel. Ang boses ay may pamilyar na condescending tone. Bakit hindi mo sinabi sa amin na may ginagawa kang importante? Importante. Tumawa si Mark. Ang kapatid mo ay kakagawa lang AI system na mas advanced kaysa sa lahat ng pinagsama-sama ng Google, Apple at Microsoft. Ang importante ay hindi sapat na salita. Tumayo ako. Inayos ang simpleng itim na damit ko na tinawa ni Nanay na unprofessional. Sinabi ko naman sa inyo, sabi ko ng mahina. Tuwing sinubukan kong ipaliwanag ang trabaho ko, tinawag niyo itong paglalaro sa computer. Tuwing pinag-usapan ko ang AI development, iminumungkahi niyo na kumuha akong totoong trabaho. Tuwing binanggit ko ang neural networks, pinaalala niyo na si Kuya ay VP. Tahimik ang hardin maliban sa patuloy na pag-vibrate ng mga phone habang dumarating ang higit pang news alerts. Miss Santos. Mensahe. Gusto ka ng Forbes para sa 30 under 30 cover. Net worth mo ay umabot na sa $5 billion dahil sa latest market surge. Bueno, kinuha ko ang laptop ko. Dapat na akong umalis. May quantum computing facility akong itatayo at mukhang kailangan kong sagutin ang ilang tawag mula sa NASA. Pero ang handaan, utal ni Nanay. Huwag mag-alala. Ngumiti ako. Sigurado akong marami pang kwento si Kuya tungkol sa kanyang VP position, kahit na baka gusto niyang tingnan mabuti ang kanyang trading algorithms. Kakapush ko lang ng update na maring makaapekto sa kanyang brilliant investment strategies. Habang naglalakad ako patungo sa mga naghihintay na executives, narinig ko ang bulong ni Jessica. Sa lahat ng oras na yan, habang tinatawag namin ang kanyang coding na hobby. Oh, at Nanay. Lumingon ako tungkol sa totoong trabaho na gusto mong kunin ko. Tingnan mo ang stock alert sa phone mo. Sa tingin ko, mayos naman ang naking resulta ng bedroom coding ko. Minsan, ang pinakamagandang ganti ay hindi lang tagumpay. Ito ay ang makaroon ng AI system na nagpapatakbo sa buong mundo habang tinatawag nila ang iyong basic coding skills na hobby.